Hirap mang makakilos dahil sa kanyang pambihirang kondisyon sa buto. Matayog pa rin ang pangarap ng 10 taong gulang na bata na aming nakilala sa Leyte upang mapagaan ang kanyang kalbaryo at para suklian ang kanyang nakakaantig na determinasyon sa pag-aaral, hinatiran siya ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Araw-araw, matyagang binubuhat ni Janet ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Dave papuntang paaralan. Hirap kasing kumilos si Dave at maliit kumpara sa mga kaklase sa grade 2. Ipinanganak kasi siyang may osteogenesis imperfecta, isang pambirang sakit sa buto. It's a genetic disorder wherein ang naapektuhan yung tinatawag nating collagen. So kung may abnormality tayo sa collagen, nagiging marupok yung connective tissue natin. Specifically or most commonly affected is yung bone. Walang cure dito. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Ginawang pa nga siya ng kanyang ama ng upuan na sakto sa kanyang sukat. Hindi raw kasi sapat ang 300 pesos na kita nila kada araw sa pagsasaka para maibili si Dave ng wheelchair. Pursigido talaga siya. Kaya kahit mahirap, sinuportahan po namin talaga. Para hindi niya maisip na maiba siya sa lahat ng mga bata. Bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa International Day of Persons with Disabilities nitong December 3, nagtungo tayo sa Leyte para bigyan ng bagong pediatric wheelchair si Dave. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Itong wheelchair na binigay nyo, malaking tulong yan sa anak ko hanggang sa kanyang paglaki. Mga kapuso, patuloy po tayong maghahatid ng pag-asa sa mga batang may kapansanan gaya ni Dave. Hindi pa lubusang nakakabangon ang ilang taga Negros Occidental dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon noong Hunyo. Eto't problema na naman ang panibagong pagputok ng bulkan nitong Lunes. Agad na nagtungo sa Bago City ang inyong GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Sakit ka, isang putok lang, nanginginig ako. Kung kailan magpapasko at saka naman pumutok ang Bulkang Kanlaon nitong Lunes. Hindi pa tapos ang kalbaryo dahil ayon sa FIVOX, posibleng masundan ang aktibidad nito. Kaya si Mariani na taga-barangay Ilihan sa Bago City, Negros Occidental, hindi na makatulog ng maayos dahil sa takot. Kagabi po, hindi ako po nakatulog. Akala ko yung kumukulob doon sa bulkan, akala ko po pumuputok na naman, pero hindi naman pala kasi kumikidlat kasi umuulan. Ito po, mga bulaklak. Hindi pa nga bumubunga ang mga pananim niya na sinira ng Bulkang Kanlaon noong Hunyo. Napinsala na naman ang kanilang panibagong pananim. Pati nga raw ang mga alaga niyang manok nagkakasakit na dahil sa makapal na ashfall. Nagkakasakit po yung mga alaga naming manok. Masyadong makapal yung mga ashfall po. Pag nakatuka sila, nagkakasipon. Kitang-kita rin sa mga yero ng bahay ang volcanic ash. Sa aming biyahe papuntang Barangay Ilihan, halos hindi na makita ang daan dahil sa makapal na ashfall. Sa ilalim ng Operation Bayanihan, naghatid tayo ng relief goods at KN95 masks sa 8,000 individual sa Barangay Ilihan at Mailong sa Bago City. Nagpasalamat po kami sa GMA Kapuso Foundation sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan dito. Dahil po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, ang ating mga kababayan po ay napinsala ang mga kanilang kabuhayan. Imbis na mapayapang Pasko, kakaba-kaba mga residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa muli nitong pag-aalboroto. Ang inyong GMA Kapuso Foundation muling naghatid ng tulong sa bayan ng La Castellana at La Carlota. Makapal na ashfall ang tumambad kay Mary Jane nang umuwi sa kanilang bahay sa barangay Sag-ang sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Nasa paanan lang kasi sila ng Bulkang Kanlaon, kaya't lubhang apektado sila sa pagputok nitong Lunes. Ang kanyang ina at anak sa bahay ng kanyang kapatid sa Bacolod muna tumuloy. Pero dahil hindi nila maiwan ang mga alagang manok, nanatili si Mary Jane at kanyang panganay na anak
sa kanilang bahay. Nakita ko yung nanay ko umiyak na. Tapos ang dami na niya dito ng mga sulpor na ano na siya, naligo ng asupre. Okay lang ako dito, basta kayo doon sa Bacolod. Si Marites naman, nagkalagnat at inubo na dahil sa amoy ng asupre ang kanyang ina. Natatakot din kasi maranasan mo na tumatakbo, abulin mo yung mga anak mo sa school, tapos inaano mo pa yung tatay ko. Ang takot, ang kabad, alo-alo na ba? Sa ngayon, pinapayuhan ng La Castellana Municipal Health Office na mag-face mask ang mga residente para maprotektahan ang kalusugan laban sa ash fall. Yung mga particles na binubugal na ng vulkan is masyadong maliit na pwedeng makapasok sa ating respiratory system. Bilang tulong na mahagi rin ang GMA Kapuso Foundation ng face masks, relief goods at toasted bread sa 8,000 individual sa bayan ng La Castellana pati sa La Carlota. Maraming salamat, Kapuso! Sa mga nais tumulong sa mga biktima, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.